May sinend sa akin kaninang topic, hindi pala, video. So, pinanood ko. Pero, essentially, the video indicates na sumasadsad na si Sara Duterte. So, saan nag-umpisa yung video? Kasi, tinapik nila itong sinabi ni VP Sara. Yan. Uniteam good only for 2022 polls. O, di ba na natin yan pag-usapan na natin yan. Pero kahapon, may dinagdag si Baste. Uniteam, ginamit lang noong eleksyon. Uy, umamin kayo? Umaamin kayo? So, ito kasi sinabi ni Baste kagabi. Ayan. I'm neither happy nor sad. It's just maybe technically the Uniteam was used as a vessel during the elections. It was never really intended, maybe, because even the president does not mention it right now, nowadays. So I do not know. Umaamin. Umaamin si Baste. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng app, kuha kayo ng account, at lagay nyo ba ang account details nyo at pwede na magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared, Jarn, ay makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Umamin, guys. It's a political tool. Sure. Ginamit lang daw talaga nila. So umamin. It's only a vessel daw. Ano, base? Bote. Umamin na sila, manggagamit talaga ang mga Duterte. Ulitin natin. Para lang kasi hindi na sinabi ko yung tanong eh. Basta yun lang ang sinagot. Are you happy about our declaration about? I'm neither happy nor sad. It's just maybe technically the Uniteam was used as a vessel during the elections. It was never really intended, maybe, because even the president does not mention it right now. Uy, tigas ang mukha ni Baste, oh. Ano the president doesn't mention it right now? Panay tanggol nga siya sa kapatid mo. Maski sa asawa niya, pinagtanggol niya yung kapatid mo. Medyo matigas ang festlocks natin dyan, Baste. Pogi ka lang eh. Pogi ka lang, wala ka lang utak. Tuloy natin. Nowadays, so I do not know. It's a political tool. Sir, suspendihon daw ka as mayor? I do not know. It doesn't bother me actually. I wouldn't be surprised when everybody has been suspended already. Doy, pa-strong. It doesn't bother me really. Pa-strong. But anyway, so inamin na nila. Ngayon, dahil dyan, mukhang magkakaproblema ang mga Duterte. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit magkakaproblema ang mga Duterte? Kasi, lumabas yung totoong kulay nila. Tulad ng sinabi ni Sara, pangkampanya lang naman yan eh. Nanalo na kami. Tapos, kinumpirma pa ni Baste, ginamit lang yung vessel lang yan kasi. Vessel lang yan. Di ngayon, tayong mga naikinig lang sa kanila, meron tayong sarili natin observations. I remember in the past, binabash ko to si si Professor Contreras. Si Antonio Contreras. Lalo na nung sumusuporta pa ako kay Sara. Binabash ko to si Professor Contreras. Kaso, nung nawala na, nung na-reveal yung mga kalokohan ng mga Duterte, there are points, not everything, but there are times na I would say
Especially dun sa mga observations na kay Sara ngayon. Wala, nagbago sila eh. May mga mangilan-ngilan na medyo umaagree ako. Mangilan-ngilan, but not everything. So, panoorin nyo to and tingnan natin. Nagbago, no? Kung ano yung masasabi niya dito sa estado na ngayon ng Uniteam. Unahin muna natin itong sa Uniteam, Prof. Yung soundbite ni PBBM, which we played earlier, that was from last month. Okay, May. So, kumbaga, he's planning. He was planning, ewan ko ngayon, to do or push for whoever yung magiging kandidato na sa 2025 with the Uniteam, under the Uniteam platform ulit. With VP Sara's recent remarks about the Uniteam, how you think that's a good idea ngayon? Well, apparently may lamat na talaga yung relasyon. Agree ako doon. Nung dalawang kampong 'yan ng mga ng kampo ni Pangulong Bongbong Marcos at saka kampo ng Vice President Sara Duterte. Malinaw naman 'yan, hindi na 'yan pwedeng itanggi. Now, as to whether pwede pa ba nilang gamitin ang Uniteam bilang administration slogan, of course, may mga magtataas na ng kilay niyan. No? Hindi na nga kayo united. Pero pwede namang ispin yan. All it takes is a very good PR, which says that we can be united with anyone. Diyan ako disagree. Yung Uniteam, in my opinion, the Uniteam is a dead horse. Wag na mag-Uniteam. Wag na gamitin yung Uniteam. Kung wala, kasi naka-associate yan kay Duterte. Wag na. Buo na kayo ng, tsaka nag-credit grab si Amy dyan eh. So wag na paikutin. Patayin nyo na yan. Patayin na yung Uniteam. Wag na. Kasi kung pag mag-Uniteam pa, may masasabi pa si Amy, sabi, wala namang Uniteam kung walang Duterte. Ganun. Wag na. Tigilan na yung Uniteam. Burahin na sa mapa ng political scene. Yung pangalang Uniteam. Wag na Uniteam. Mag-isip kayo ng bago. Wag na i-rehash yan. So ako, disagree ako doon sinabi ni Professor na yun. But I would agree doon sa punto na sinabi ni Professor na matindi na yung lamat ng Uniteam. Matindi na. Kaya, wag na. Lalo na lumabas na mga kabalbalan ni Digonggong. Do you still want to associate yourself with the mess Digong made? Wag na. Yan na lang sila. Bahala sa buhay nila. It is a statement about it's a declaration of being united with someone else. Doesn't mean that it has to always be the Dutertes. Diba? So it's a united team, not necessarily between Marcos and Duterte, but between Marcos and other allies. Lalo na kung lumabas na mas marami na ngayon, mas lumaki ang Uniteam. Ang mag-antay tayo, baka mamaya bigla na lang tayo magulat, ang ka-united na ng PBBM ay yung LP. Yung mga pink at yun ang mas matindi kapag yun ang lumabas. Kung ako yung magiging magiging pamlaban dyan, pangtabla dyan, o di makipag-unite ka sa dilaw at saka sa pink. I doubt na papayag ang Liberal Party dyan. I doubt na papayag ang Liberal. But it can happen for political survival. Pwede naman yun eh. Pwede mangyari yun for political survival. Pero I don't think it will be a merger. More so an alliance. Siguro ganun lang yan. Hanggang alyansa lang. But even then, parang ang pangit eh. Kasi, I mean, you had 40 years of these people bashing your family. 40 years yun, guys. Binabash ang pamilya mo. Tapos all of a sudden, biglang may alyansa kayo. Parang, what? Doesn't make sense. But, alam na si PBB, medyo mabait yan. Kaya, let's see. Ako, nakikita ko, mas pasok pa si NPC. Parang NPC ang mas dito. Ang lalabas na kaalyansa. Of course, sila kasi MD is also there. But, feeling ko, ang mas lulutang dito na kampe o kaalyansa ng
ng Marcos admin is si NPC. Doon kay Tito Soto. Si Liberal Party, I don't think that will happen. Pero si Soto, posible pa 'yon, si Soto. NPC ba? NUP? Parang NPC yata yun. NPC. Pero Liberal Party, no? I doubt. Masyadong ano yun eh, masyadong ingrained sa kanila yung pagiging anti-Marcos eh. I don't think kaya ng DNA nila. Nasa dugo na nila yun eh. So, anyway. At saka doon sa mga kritiko. Mas significant. Mas significant yun. Kasi ang ka-unite mo na ngayon, yung dating kritiko mo. Do you think it's a possibility? I think it's a possibility. Election is a survival. Here, you need resources to win elections. And who has the resources? The administration coalition. So and the mayor's word of unity, kasi nga 'di ba parang kung may disunity, ang mag-unite ka sa kalaban o sa opposition. Of course, you do not unite with someone else who is, parang alay mo na. Baka pwede pa nga nilang spin yan good riddance, 'di ba? Parang pwede namang spin nila yan. Okay, we have a better unit team now. 'Di ba? Bagong unite. 'Di ba mahilig si Pangulong Marcos sa bagong Pilipinas, ito ang bagong pagkakaisa. Wag na yung unit team. 'Di ba? Bagong kaisa, bagong kasama. Hindi wala na, lalong na marginalize mo yung Duterte camp. Parang lalabas doon parang sila masyado silang mapait para bitter. Masyadong bitter para sila ampalaya, di ba? Ampalaya. Ako Prof. Sige, Prof. Sige lang. And the thing is, they can spin it that the Dutertes are leaving for certain reasons like China. Di ba? The issue of China, which is people really so unpopular. And then yung dahil kay Pastor Kibuloy, di ba? Unpopular din yan sa mga tao, di ba? So, yun yung kasi dahil doon sa dalawang issue na yon, mga kotsero, lumabas yung totoong kulay ng Duterte. Lumabas yung kulay na una, makapili sila. Tsaka yung mga kasama nila makapili. Pangalawa, doon sa issue ni Kibuloy, lumabas yung kulay nila na mas uunahin nila yung mga kaibigan nila kaysa yung interest ng Pilipinas. Kaysa yung batas pala ng Pilipinas. Na sila doon na-reveal yung pagkatao kasi nila doon. Kaya, good luck. I think all it takes is a brilliant PR. Which of course now I'm trying to help when I say this. Without for free. Pwedeng spin eh. Pwedeng ma-spin yan in a way na mas advantageous pa. Basta importante magawa ng tamang optics, tamang slogan. Kasi kung yung tatlo na tinutulak ng LP di ba, i-adapt nila, yun na yung unit team, di ba? Kasi wala naman silang gaano ring kandidato at punuin yung 12. Kasi kung titingnan mo, ano ba mga moves ngayon ni Pangulong Marcos? Pagdating sa China, yung mga moves ni Pangulong Marcos, ito yung mga moves na, in fact, nagsalita na si dating Justice Carpio. Oo, kumampi si Carpio kay Marcos. Stand ni Pangulong Marcos. Right, totoo yan. Din naman si dating Vice President Len Robredo, nagbigay na ng pahayag na nagugustuhan niyang ginagawa ni Pangulong Marcos. Laila de Lima seems to be making a lot of statements that are positive towards the President. True. Diba kahit yung mga yung mga kalaban niyang dati sa Pula, sa Makabayan Block, nagkasama sila sa issue ng sa issue ng confidential fund. Hindi ba? So ayun, ako mga kotsero, siguro kung iisipin yung alliance, forget about the Dilaws, forget about the communists. Open yourself to other groups, mas maganda pa, pero wag na dun sa wag na dun sa dalawang yan, please. So yun yung at least yung sila Martin Romualdez sa House. So yun mo makikita na this is a different ball game now. They are isolated. There is a deliberate potential. There is a potential possibility for isolating the ISO. That in the end, the Dutertes will be painted as a pro-China, pro-privilege group. That hangs on Agree ako dun. strongman
narratives. Vibes. Hindi ba? Kaya agree ako doon. Ngayon, actually, we don't have to, hindi natin kailangan pang intayin. Ganun na ang tingin ng taong bayan sa mga Duterte. Pro-China, pro-crony. Yun na lang. Sabi ko sana pro-friends eh. Kaso may kumpanya palang pangalan pro-friends. Pro-crony. Cronists. Pro-China cronist group ang grupo ni Duterte. So, we don't have to wait that long. It's already happening now. As in, right now. Yun na talaga. At sementado na yun. Hindi na basta-basta mawawala yun. What you're saying is if President Bongbong Marcos wants to use the platform of unity, it is more significant to use it and to have the advantage of uniting with the opposition, the real opposition. Exactly. Yeah, tama ka. Kasi tama ka kanina, Michael. You only unite with someone you used to be against with, di ba? That's the essence the of logical. unity. Diba? Sige, pero I'll go on One man's opinion. sa what's behind. Ito. What's behind the pronouncement of VP Sara that, yun nga, sabi niya, it's only for the last elections, candidates lang po. Parang sinasabi niya, move on na tayo sa unity team kasi nung mga kandidato lang kami noon, parang gano'n. Well, Anong nagbunsod po sa kanya? Anong nagtulak sa kanya para sabihin ito? Are there any factors or are there any telltale signs, any voice o political voice na sinasabi mo na parang, kaya ko sinabi ito kasi may mga paparating na ba o may mga mangyayari na ba o 2025 is just around the corner and the elections and we are making a different stand from what was formerly a unity team. Well, obviously aside from Sara Duterte, napag-usapan na natin yan, di ba? Yung meron tayong hula dyan eh. Ang hula natin dyan, it will be PDP, HNP. Diba? PDP, Partidong Demokratikong Pilipino, tinanggal na nila yung laban. Bakit? Hindi nila in-explain dun sa kanilang anniversary. But, ako personally, ang observation ko dyan, dahil i-accommodate nila si hugpong ng pagbabago ni Sara Duterte. So, it's really PDP, HNP for 2025. Ganyan ang mangyayari dyan. I may be wrong, but if it happens, you heard it here first. the rest of the diehard Duterte supporters, both elected and in the social media landscape, lahat naman sila nagiging anti-Marcos na ngayon. Truth. Maliban kay Sara. Sara is just playing this word plays, this word game. But ang kanyang tatay, ang kanyang mga kapatid, ang mga prominent DDS vloggers, puro naman sila na anti-Marcos sa ngayon. So klaro na naghiwalay na. At ang mga dahilan dyan, kung tatanungin niyo ko, syempre, andyan yung differences sa stand pagdating sa China, pagdating sa issue sa war on drugs. Ang sinasabi ko lang nga dito, ang losing end dito ang DDS. Kasi una wala sila magiging oposisyon sila wala silang yung alam mo naman mga politiko sa grassroots pupunta yan sa administrasyon. Alam mo naman mga balimbing at mga paru-paro pupunta yan doon sa mas mabangong bulaklak, ayaw doon sa lanta, 'di ba? So syempre pag wala kang resources, lanta kang bulaklak. Lanta na si Digong. Lanta bulaklak na si Digong. Sino? Tapos ang mga issues pa na sinasakyan ngayon ng DDS ay mga issue na hindi popular. Katulad ng sila napiperceive na China sa giyera ng lalo silang gano sa giyera ng mga imahe. Paano mo lalabanan ang binubugahan ng water cannons, ang yung mga agaw ng supply? Ang yung mga barko. Paano mo ilalabanan yan? Ipipaint ka na you're pro-China, that's it. That's the end of your political career. And then on the issue of privilege, the issue of Pastor Kibuloy, they are saying that there is so much much injustice daw. Injustice and so on, overkill. Parang babalik din yan sa kanila kasi bakit nung panahon na ang mga ginaganyan ay mga ordinaryong mamamayan na nasususpetsahan pa lang na drug user. Bakit drug user? They're petty, they're poor, they're in the margins, but yet you did warrantless arrests and warrantless searches in their houses that even led to their deaths. Now you are
crying overkill. But what about that kind of overkill? Mm-hmm. So it's very easy to spin that away against them. They cannot get out of that Truth. narrative. Truth. Porket privilege, ngayon sasabihin nyo overkill. Samantalang ilan sa inyo nagsabi noon na okay lang yan, naginiganyan ng mga drug addict. Hindi drug addict ito dahil mahirap ito. Diba, samantalang ito, ano rin to? Fugitive from justice din ito sapagkat may kaso na ngayon. Merong valid warrant of arrest. Hindi ba? Bakit ninyo sasabihin na overkill? Tapos, yun ang point doon na parang nangako naman kasi si Pastor Kibuloy na hindi siya magpapahuli ng buhay. And he has been recalcitrant. He has been a fugitive from justice. So how do you do an arrest of a person like that? Therefore you bring a lot of people. Parang yun ang point ko. I have always been on the side of the law, and I think the agencies of law, like the Philippine National Police and Department of Justice, dapat gawin nila ang trabaho nila in such a way na walang masasaktan, walang rights na malalabag. Nakargo yan, sa burden yan ng ahente ng gobyerno. Maingat dapat sila dyan. Pero dito nakita naman natin, hindi lang naman pala sa West Philippines binubugang ang tubig, diba? Akala natin sa WPS na may water cannoning mula sa China Davao meron. Sa mga puwersa. Pati pala doon sa Davao, may water cannoning. Kinaka-water cannon ang mga ahente ng batas, ang nagwa-water cannon, mga supporters at defenders ni Pastor Kibuloy. So, these are images that are very difficult to justify. And apparently, the other thing that is bad for Sara Duterte is that she's appearing to be very, very opportunist here. Nakipagpala pala dahil sa eleksyon. Manggagamit! Oportunista! Manggagamit si Sara! Uli ka, Balbon. Hindi sustansya ang pinag-uusapan ng unity. Right. So, lalabas dyan. Candidates lang pala. At saka lalabas yan, opportunist ka, transactional, ginamit mo lang, di ba? Nagpagamit ka, di ba? Gamitan lang pala ganun. So, kaninong politika ngayon ang mas mabaho o mas masahol pag ganun? Sa mata ng tao. Correct. How do you think, sir, will this affect her chances? Sakali mang matuloy pa rin ang kanyang plano to run in 2028, considering every recent remarks and actually yung mga no comments niya. Diba? What do you think is happening to her now as a political, potential political candidate sa 2028? Ayoko muna pag-usapan ng 2028 kasi marami pang pwedeng mangyari. Mas relevant kaya na pangyayari. Ano mangyari sa kanya after the 2025 elections? All right. Okay. Will she remain in the cabinet or will she be booted out? I think that's that's easier to speculate. So there's a good chance that she might be replaced depending on what happens now and the 2025. I would agree. I have a feeling na papalitan si Sara after 2025 elections. Just para lang to keep the status quo or keep the stability muna before the elections. Diyan muna siya. After 2025 elections, I have a feeling na tatanggalin siya. Agree ako na sinabi ni Professor Contreras. Kasi parang hindi siya tumitigil sa pagdistansya. Alam niyo mga Kojero, I don't think tatanggalin siya dahil ayaw sa kanya ni PBBM. I don't think that will happen. Kasi ako mga Kojero, I'm convinced na kahit na ayaw ng taong bayan kay Sara at ayaw na ng mga loyalista kay Sara at ayaw na ng admin supporters kay Sara, I think at the end of the day, si Sara and si PBBM are still friends. As in personally, on their own capacity as people. It seems si Sara yung palayo ng palayo eh. Hindi naman lumalayo si PBBM eh. Hindi naman siya lumalayo eh. In fact, siya pa nga yung habol ng habol. Pumutok yung issue nung tao dito. Bad shot sa akin yan. Anong ginawa ni PBBM? The following day, kinausap niya si Sara the following day. Diba? Alam natin lahat yan. Pumutok yung issue na no comment sa West Philippines si Sara. Anong ginawa ni PBBM? Pinagtanggol na agad niya the following day.
Sabi niya, hindi naman presidente si Sara para mag-desisyon ng foreign policy. Di ba? So, mga kotsero, it seems between the two of them, si Sara ang lumalayo, hindi si PBBM. And kung totoo ang sinasabi ng mga taong nakapaligid kay PBBM, it seems between the two of them, mas mabait si PBBM kay Sara. Kasi si PBBM, mga tao sa paligid niya, sinasabi, napakabait talagang tao ni PBBM. Si Sara, siya mismo ang nagsabi, nasabi ng nanay niya, heartless siya. Heartless. So, it seems between the two of them, si Sara ang lalayo. So, it's either PBBM will fire her because umaayaw si Sara or nagpapasaway si Sara or mag-resign si Sara on her own. But, eto nga mga kotsero, I think it will happen after the 2025 elections. After na yan. Kasi, busy pa. Busy pa. Bubuuin pa yung partido, bubuuin pa yung PDP, HNP, mamimili pa ng kandidato. Pag nabuo pa lang yan, saka pa lang sila ma-focus dun sa next 3 years nila para sa kanilang political survival. So, kailangan nila si Sara ngayon na nakaposisyon sa gabinete para sa 2025 elections. So, I don't think she will be resigning anytime soon. After 2025, most probably, doon mangyayari yung pag-shift. And may nakita ko kanina na mas maganda pa si Clarita Carlos na lang ilagay sa DepEd. I agree unequivocally. Oo, kasi si Professor Clarita Carlos, educator talaga siya. Career educator yan. Career professor nga ng UP yan eh. So, alam niya ang paikot-ikot ng education. And you know, alam na natin, she's an expert when it comes to international relations. But, I think yun yung kanyang sphere of, pagtuturo. Pero yung the profession of being a teacher, alam na ni Professor Clarita Carlos. Basta kahit tulog siya, alam niya gagawin. So, sana kung aalis man si Sara or tatanggalin siya or aalis siya, sana si Professor Clarita Carlos ang ipalit. Sana. Actually, the clamor prof na parang ito nga sinabi niya, siya na, sa bibig niya na nanggaling na there were only candidates then. Do you think ito sabi mo should be booted out? Pero if she nanggaling na sa bibig niya na wala lang unity, how about her being in the cabinet? If it's just for show, if it's just, transactional, would you think she would, resign or she would, ano pang hihintay niya dito, Prof? Anong tingin niyo sa pagiging cabinet secretary naman niya? I think what's the logical thing and ethical thing to do? This is a war of attrition eh. Parang nangyari dito, nagsusubukan. Sa tingin ko, ang may upper hand dito si Presidente. Kasi siya talaga. At the end of the day, the move will always be bad for Sara. Because Sara will be forced to resign. Or she can stay and then be used as a prop by the president and say, this is really unity. Even a critical vice president is in my cabinet. Yun nga. Any which way, so she loses. Either way, she loses. Sir, do you think PBBM stands to gain from keeping her in the cabinet? That's why he is not, for now, right now, not letting her go? Well, strategically, yes. Sabi ko nga kasi siyang in control eh. Okay. Alam mo naman sa politika, pag in control ka, mayroon kang advantage. You benefit. She can control because Sara Duterte is his alter ego. Her prerogatives are limited by what the president would allow her. Right? So under kita, hindi ka pwedeng umayos ka. Parang ganon. Pero hindi niya tatanggalin. Parang yung bang ganong klase na parang mahihirapan ka ng husto pero hindi kita alisin kasi gagawin kitang prop for the unity. You say it's only for the campaign, I'm going to prove you that it's not. I'm keeping you. I'm keeping you in my administration. Now, pero kung ayaw mo na talaga, then nothing is stopping you from giving. Panalo Kaya pala si lalabas BBM ngayon, doon. si Sarang umalis. Either way, panalo si BBM. Di ba?
May punto doon si Professor eh. Either way doon, panalo si BBM. Kasi kung hindi aalis si Sara, o nga naman, pwedeng sabihin ni PBBM na, sa akin buo ang unit team, kayo hindi. O di, sorry kayo. Basta ako, buo pa rin ang unit team sa pananaw ko. Parang ganun. Pag hindi naman umalis si Sara, pag umalis naman pala, pwede niya sabihin na, well, ganun talaga eh. She felt na hindi na siya, ganto, whatever. So, let's let her be. Oh. Di panalo pa rin si Sara dun. Either way. Lugi si Sara. Di ba? Yeah, it's possible. I agree ako dun. What's keeping her from resigning, Prof? Tingin mo? Isn't it again parang mawawalan siya ng plataforma? Because she knows that she has very little choices. Ang pangit ka naman ang choice mo, no? Ang choice mo, kung ikaw, bawa ko si Sara, ang choice ko is magstay ako sa isang administration na tawag dito na kinakainisan ko na kasi ang arte ko eh. Or, ang pupuntahan ko, aalis ako pero ang pupuntahan ko yung partido ng tatay ko. Parang wala nga siyang choice. Diba? Parang wala nga choice, di ba? Ang pangit ang choices si Sara. Good luck. Once out of the cabinet, she will become full-blown opposition. Right? And will she be able to ngayon may platform siya for policy because of DepEd, but pag nasa opposition ka na, Dana, she will just be like her father. Or Lenny. Is there a way to paano ba dito? Parang recover kung ano man ang damage done to VP Sara's image the past year? She needs a radical overhaul. She needs to hire a very good PR, and she should fire all her PR now kasi they're doing her a bad thing. Correct. Mukhang hindi maganda yung political packaging niya sa ngayon. Alam nyo kasi, kaya ang pangit ng, from the PR perspective, kaya ang pangit ng PR ng political packaging ni Sara. She's playing it safe. Playing safe kasi siya. Pero alam nyo mga kotsero, sa mundo ng politika, you cannot bake your cake and eat it too. Hindi pwedeng nandito ka, cabinet member ka ng Bongbong Marcos, at the same time, a-attend ka ng rally ng Maisog. No, hindi pwede. Pili ka ng isa. Kaya ako nga, maski ako, napuwersa akong gumawa ng choice. I had to. Meron isang conversation kami ng misis ko. Sabi ko, during this time, medyo papunta na ako sa nasa gitna na ako nung nata-turn off na ako kay Digonggong. Tsaka nahihirapan na ako yung pagtanggol si Sara. So, kinausap ko yung misis ko. Sabi ko, love, ganto yung nafe-feel ko. Parang nahihirapan na akong suportahan mga Duterte kasi ganito yung nakikita ko, ganito yung naobserbahan ko kay Kibuloy, ganito yung nakikita ko sa confidential funds, ganito, ganyan. Tapos tapos yung mga vloggers pa nila, binibira ako, hindi ko naintindihan kung bakit. Tapos, ba? Puro sila yung sinisiraan pa yung admin. Akala ko ba unity? Akala ko ba bati-bati? Akala ko ba hindi ito yung pinangarap ko nung election nang gusto ko sana yung administrasyon na magkasundo. So hindi ganyan. Pero during that time, sometime in mga November pa yata yun, bago mag-December, bago mag-Christmas. Sabi ng misis ko, love, kailangan mong pumili. Hindi pwedeng nasa gitna ka lang. Pumili ka ng isa. Tapos, kung sino pipiliin mo, suportahan mo ng buong buo. Pero dapat yung pipiliin mo, yung hindi ka magigilty, makakatulog ka pa rin na mahimbing. So, nung nag-o-observe ako,
Ganyan-ganyan. Tapos nung umabot na sa rurok nung yung ang pinaka rurok talaga nun yung sa pulburon eh. Yun yung nakaano sa akin eh. Yun yung naka-trigger talaga sa akin na na bumaliktad na talaga sa mga Duterte. Noong nagsalita si Digong na meron tayong presidenteng adik. Yun yung nakapagpa-trigger sa. Kasi alam kong it's a lie. Alam kong kasinungalingan yun eh. And for me, pumili sila ng kumbaga pinili nung mga Duterte yung mali during that time. So sabi ko, hindi pwede yan. Walang ganun. Yung unang-unang maisog. Walang ganun. Huwag nyo kaming uutuin. Huwag nyo kaming bobolahin. So doon ako nag-decide, sabi ko. Sometime around January or February. Hindi. Wala na. Sorry. Hindi ko na kayang suporta ng mga Duterte. I'm saying this, kinuwento ko yun kasi during that time, hindi pa rin masyado maingay yung yung sa, although nagkakaproblema na sa West Philippine Sea, pero hindi pa siya ganun kaingay. Dumating pa yung punto na yung mga distab. Sabi ko, wala talaga. Wala. Hindi ko kaya yung ginagawa ng mga Duterte. Sisirain nila yung bansa para lang makaposisyon sila ulit. I cannot do that. I'm mentioning that dahil gusto kong i-highlight yung punto na si Sara cannot stay trying to appease both parties. Hindi na kaya eh. Wala nang, kami nga mga vloggers wala nang, nasa punto na kami na we really had to choose. Kanino ba kami susuporta? Doon sa nakaraan o doon sa present? In my case, I chose to support the present. Kasi yun yung mas reasonable eh. Yun yung mas pasok sa prinsipyo ko eh. Hindi ko kinukontra ang Pilipinas. Hindi ako kumakampi sa China. Diba? Kumakampi ako sa rule of law. Dahil hindi ako sinusuportahan ko yung pag-aresto kay Kibuloy. Hindi ako sumusuporta ng distab. Yun yung mas pasok sa konsensya ko eh. Sa prinsipyo ko. Etong mga Duterte, si Sara lang muna. At least yung mga kapatid ni Sara, nakapili na. Tatay niya, nakapili na. Si Sara, hindi pa. She's trying to navigate the waters. So, at one point, she has to choose para makita natin kung saan siya nakatayo. Right now, wala pa siyang prinsipyo. Ang hirap ng ginagawa ni Sara. Oo. Nagpapaka-plastic ka sa lahat. So, ewan ko lang kung magiging gaano siya katagal magtitiis na ganyan, but I doubt na tatagal pa siya ng ganyan. So, alam nyo mga kotsero, I hope yung mga and hindi rin ako by the way, baka isipin ng mga tao nag-iimbita ako ng mga tao para magalit kay Sara. No, that's not the case. Bahala kayo sa sa choices nyo. Pero siguraduhin nyo lang na kung sino yung susuportahan nyo, panindigan nyo yung magiging epekto. Ano na nangyayari? Gumugulo ang bansa dahil sa kanila. Imagine na nanahimik ang bansa, tapos all of a sudden, biglang may mga rally-rally kung saan-saan. Tapos, they're making the excuse na dahil kasi yung majority hindi napapakinggan, etc. But, we all know the truth. Alam naman natin kung bakit na sila nagrarally. Gusto lang nila pumuder ulit. Yung una. Pangalawa, they want to make sure na sa 2025 may laban sila. So, guguluhin mo yung bansa para dun. Wala silang pinagkaiba sa dilawan. Nananahimik yung bansa nung panahon ni Apo Lakay. Mayaman yung Pilipinas nung panahon ni Apo Lakay. Anong ginawa ng mga dilawan? Wala. Sinabotahin nila yung bansa. Sinabotahin talaga para makaposisyon sila. Pero this time, baliktad. Hindi na dilawan ang kalaban.
Berde na. Dugong berde. Berde na. Yung Dilawan na wala na sideline na. Berde na ngayon ang umuulit ng kasaysayan. Isasabotahe yung Marcos para makaposisyon sila ulit. Nagrarally kayo tapos gagalitin niyo yung mga tao para lang makaposisyon kayo ulit. For the benefit of who? Wag nilang sabihin na para sa benepisyo ng mga Pilipino. Dahil alam natin, mga kotsero, na hindi nagbebenepisyo ang Pilipino sa mga pinaggagawa nila. Buti sana kung yung ginagawa nilang rallying yan, inuubos nila yung energy nila, nagpapa-feeding program sila, di ba? Pwede naman ganun eh. Papa-feeding program, nagti-tree plant. Total naman si Sara mahilig sa tree planting. Pag tree planting kayong lahat, paglinis kayo ng ilog, di ba? Tumulong kayo. Hindi nagrarally kayo, nagsisigawan kayo ng BBM resign, tapos kayo-kayo lang, tropa-tropa. Okay, so mga kotsero, maraming salamat sa inyo patuloy na magsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Chad YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi kayo updated sa mga ganap dito sa aking channel. And I'll see you in my next Coach Chad Live. God bless. See you next time, guys. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot yan. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?